You could be committed with this devil here in the past because I'm seeing images of happy two people together. Okay? Pero kasi it gives me the message that it already happened or it's in the past already because of the blurry. Okay? Parang blurred kasi yung images. Okay? With the devil right here, this person is thinking a lot about you right now. Lumalabas siya dito bilang devil kasi pwedeng meron siyang nagawa sa inyo na hindi katanggap-tanggap. Pero, iba yung nakukuha ko dito. Parang sobrang nagsisisi siya eh. Nakukuha ko dito eh. I can see na parang pinagsisisihan niya tong bagay na to. Okay? And with the chariot card, I can see this person here. Gusto niya rito ng himala. Unicorn is present right here. Gusto niya rito ng himala na pwedeng papunta siya sa'yo. This person is traveling towards you. The chariot is right here. Or this person is wanting to talk to you. Gusto niya ng himala dun sa pag-uusap na yun. Yung nakikita ko dito. In short, gusto niya ng positibong outcome sa pag-uusap niya. Yeah, we're hearing that song. You know that song. It's like, sitting here all alone in the middle of nowhere, no other place to go. Yun ba yun? Sana tama yung lyrics ko. Nang hina kasi. Pero nakita ko dito. So, it looks like this person don't know which way to go. Yeah, don't know which way to go. Okay? It's like sitting all alone in the middle of nowhere. Don't know which way to go. Yeah, so this person right here probably do not know which way to go. Yeah, that's the lyrics. Ang hina kasi. Yeah, tsaka it's an old song. Yan, so pasensya na kayo mga beeps. I stand corrected with the lyrics, but that's the song. Someone here is sitting here and could probably be thinking about you, but like with the word don't know, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Siguro hindi niya alam kung anong gagawin niya. Yan. But this person has this, parang nakikita ko kasi na gusto niya talaga makipag-usap with the chariot. Eh. Kaya baka bigla na lang itong mag-pop out sa harapan mo na andito na ako. Parang ganun. So, yeah. Okay. This could be younger than you, but doesn't have to be with the Page of Cups energy. But this is definitely someone from the past. Okay. Oh. 5 to the 5. Okay. Ouch. Hey there, mga My Loves Collective. Thank you so much sa patuloy at wala ninyong sawa na pagsuporta po sa akin dito sa channel na to at sa mga new subscribers, hello sa inyong lahat. Ako po si Yan. Yan mga My Loves, na bago natin simula ng reading na ite, reminders na hindi po ito for everybody and of course, just take only what resonates with you. Meron tayong new channel ang all about Taurus. So kung kayo mga babes ay Taurus or may Taurus kayo in your natal chart or dealing kayo with your Taurus, pwede kayo doon sa kabilang channel na yon. The link is in the description box. The language is in English. So, thank you so much mga babes. So, nakita ko nga dito. Okay? Na meron ditong with the 8 of Wands energy, 2 of Swords energy. Someone here is wanting to talk to you, to communicate with you, pero hindi niya alam kung paano. Hindi niya alam kung magsasend ba siya sa'yo ng text. Hindi niya alam kung tatawag ba siya sa'yo. Hindi niya alam kung mag-email ba siya or this person magbe-video call ba siya sa'yo or puntahan ka na lang niya. Hindi niya alam. Pero gusto niya makapag-usap. Yan.
Eight of Coins energy, Eight of Coins, Eight of Wands energy, Two of Swords energy, pero might be na-mention natin yung Eight of Coins because Eight of Coins is an energy of wanting to work things out for the good. So, whoever this individual is, this person really wants to work things out, kaya nga siya makikipag-usap sa'yo. Eight of Wands is a travel energy or something that sends a message. Could be a conversation right here. Swords are representation of conversation. And I can see that whoever this individual is, this person is thinking kung paano ba siya makikipag-usap sa'yo. Kasi ganito yung nasa isip niyo. Kung mag-send ako ng message kay collective, baka hindi niya ako reply at pansinin. Kung pupuntahan ko naman siya, may posibilidad na makita ko yung tunay niyang reaction. Kung galit ba siya sa akin, ano ba yung nararamdaman niya sa akin ngayon, wala ka na bang pakialam sa kanya, ganun mga niisip niya dito. Actually, this person is fearing na makita yung reaction mo, pero para sa kanya, mas okay na makita niya na yung reaction mo kaysa hindi niya alam, no, at hinuhulaan niya rito, no, kung kamusta na nga ba ang status mo sa kanya. So, tapos na to, yun na nakikita ko rito. So, I can see that it all happened right here. Kaya this person wants to talk things out with you. So, this person wants to see your reaction kahit natatakot siya, okay, sa magiging reaction mo. Actually, kinatatakutan niya rito is yung wala ka ng pakialam at saka yung galit ka pa. Ayan. So, yun yung kinatatakutan niya. Yung wala kang pakialam at yung galit ka pa. I'm seeing lots of pages right here. So, you could have children with this person or doesn't have to be, but I can see that with the pages right here, pwede kasing siya ay younger than you sa edad or sa age, or pwede rin naman na itong tao na to ay may ginawang ka-immature in the past, okay? With lots of pages that I'm seeing. But with this Ace of Coins energy and this Justice, I can see na kung ano man yung sasabihin niya sa'yo rito is pawang katotohanan. This person is now wanting to be honest to you. Gusto niya na ditong itama yung mga mali niya because the Justice together with the Ace of Coins energy, parang let's start all over again. Magsimula tayo ulit na dalawa. This person is serious about working things out with you ngayon. Yun yung nakikita ko rito. There could be immature moves na nangyari in the past or mga desisyon na immature, okay, na nanggagaling at nakikita ko sa side niya kung sino man to kadil ninyo. Pero this person, maaaring ang favorite number niya ay number 5 or ikaw yun, but with the number 5 really standing out right here, 5 to the 5 of Cups energy to the 5 of Wands energy, this person clearly pinagsisisihan niya yung mga immaturities na yun. Okay? Kasi yun yung nag-cause rito ng I'm hearing hidwaan. So, pwedeng malaki talaga yung damage na nadulot nitong tao na to sa inyo. To the point, no, na this person right here is pagsisihan niya yan. Okay? At saka, ayaw niya na rito magkunwari. Ayaw niya na magpakita rito ng two faces. What does that mean, Miss Yan? Kasi ganito yun eh. Nung separation kayong dalawa, nakikita ko na itong tao na to, dalawa yung emosyon na pinapakita niya sa ibang tao. Okay? This person could be showing how happy he or she is kahit wala ka na sa buhay niya, nagpanibagong buhay na siya dito, pinapakita niya na okay siya, happy siya. Pero deep down inside, this person is experiencing some kind of a loss. This person is regretting something na nangyari in the past. Meron siya ditong bagay na pinagsisisihan at yun yung gusto niyang itama at ibalik. Meron siyang gustong itama at ibalik. Yun yung nakikita ko dito. And with the 9 of Cups energy, with lots of rays right here, which looks like rays of the sun, yung mga sinag ng araw, I can see that this person is now seeing that you are the one. Definitely, collective is the one. So, collective talaga yung gusto ko. So, collective talaga yung dapat na inilaban ko rito. Kasi nakita ko rito, oh, may isang person pa rito with the Queen of Wands energy right here to the Death card. I can see that this could be a third party. Okay? Nakikita ko dito. Someone here na pwedeng naging dahilan
kung bakit kayo nagka-separate noon is this Queen of Wands. Wala tayong gender dito, okay, mga babes. Si babae, lalaki, LGBT, just like how this resonates. Pero meron ditong someone else na pamagitna. And now, whoever this past person is wanting to talk to you, wanting to actually see your reaction right here, pero kasi tinitingnan niya muna, kaya parang iniisip niya rin, isama sa option niya rito ang mag-text muna or mag-miss call muna siya sa'yo, kasi titingnan niya muna yung reaction mo rito, pero as much as possible, gusto niya talagang makita yung facial expression mo. Gusto niya talagang makita rito yung magiging reaction mo ng live. Ano to, concert? Gusto niya talaga makita dito ang reaction mo ng live. No? Ayaw niya ng recorded. Yun na nakikita ako dito. Gusto niya, mga babes, na makita yung tunay mong nararamdaman sa kanya. Kahit bulyawan mo pa siya, kahit ipakita mo pang galit ka, kahit pakita mo pa rito wala kang pakialam. Gusto niya yun makita kaysa yung parang wala talaga at all. No? Siyang kakulo-kulo rito. Okay? Mas gusto niya na parang makita niya ng harap-harapan na wala ka ng pakels, ganun, no? Kahit na yun yung kinatatakutan niya. And with the Queen of Swords energy, kasi I can see na parang at first, okay sila no, nitong third party na to, no? Happy-happy naman sila rito. Kaya lang habang tumatagal, nakikita niya na parang lumalabas yung tunay na ugali na too controlling, parang pinapaikot siya, yung parang lumalabas rito na nakakasakal, na yung parang wala na siya ritong privacy, wala na siya ritong laya dito gawin lahat ng gusto niya, no? Nakita ko naman na this person right here, this third party right here is masyado siyang demanding to the point na gusto niya. Kung ano yung gusto niyang masunod, yun yung gusto niyang masunod. To the point na nakakasakal na. And then, nagiging very loving siya. Alam niyo yung yung parang everything na sinusunod siya ng past person mo, dun siya parang mas lalong nagiging mabait. Binibigay niya lahat ng gusto nitong past person mo, ganun. Pero pag hindi siya sinusunod, galit na galit siya. Para siyang nag-aalab na apoy rito, no? Na galit siya rito kasi gusto niya laging siya yung masunod. Gusto niya laging siya yung tama to the point na nakakasakal na. Yun yung nakikita ko dito. It's like your person is telling me, Miss Yan, this past third party, kasi yung iba tinapos na nila eh. Actually yung iba na hindi pa tinatapos, tatapusin pa lang nila with the death card right here ang kanilang connection dito sa third party na ito. Kasi masyadong controlling. Parang nawala na sila ng control sa buhay nila. Parang hindi sila nagkaroon ng another partner. Wala silang laya rito. Parang lahat na lang puro tamang hinala. Lahat na lang ng kilos nila binabantayan. Nakakasakal. Parang pagpupunta siya sa CR, sasabihin, o sino ka-text mo? Sino kausap mo? Ganun. Kahit wala naman. Naka-charge yung phone. Ano ka ba? Abnormal ka ba? Yun yung cellphone ko naka-charge dun sa table, oh. Diba? So, this, parang may no? Parang mukhang meron siyang problema mentally, no? Kung sino man tong in relationship niyang third party in the past or third party ngayon. Kasi yung iba puputulin pa lang yung connection with the third party. So, alam mo yung hindi siya rito makagalaw ng maayos. Ngayon, parang let's just say, kunyari, birthday ng kapatid nitong past person mo, may inuman, di pumunta siya, ay tatawagan pa lahat ng mga kasama dun sa bahay, no? Yung mama at papa niya, yung kapatid, dyan pa si alam ko dyan pumunta eh. Tapos, dito nagiinom yan. Tapos maya-maya, ng mga ilang minuto nang pumunta na dun, no, sa bahay, no, hindi naman, alam mo yung mga ganon, parang, wala ka ng tiwala dun sa wala siyang tiwala dun sa past person mo, wala pa siyang tiwala dun sa pamilya. Feeling niya laging tinatago, feeling niya laging ganyan yan, gano'n, nasakal na tong past person ninyo, nakikita ko dito yung mga may loves. So, kung sino man to gusto niya na rito, tapusin ng man na to, no, alam mo yung naaalala niya kayo rito, kasi kayo, hindi naman sa pinaghihigpitan nyo siya. Kasi alam niyo ang pagiging open sa isa't isa, communication is the key talaga sa buo at pagpapatatag ng isang relasyon. Kailangan talaga ng equal na give and take dito. Sasabihin mo kung saan ka pupunta at kung bakit, diba? Parang, Han, punta lang ako dun sa birthday kasi
Ngayon lang naman siya nag-celebrate ng birthday niya and gusto niya lang makasama yung buong barkada. So, yan. Okay, sige. Yung ganun, ikaw kasi tama na sa'yo yung ganyan eh. Alam mo naman na wala siya, hindi mo siya pinaghihigpitan. Basta nagpapaalam siya, nag-update siya sa'yo. To the point na hindi mo siya sinasakan. Ito hindi eh. Nagpaalam na, dami pang sinabi. Tapos, hindi pa naniniwala, pupunta pa dun sa inuman. Di ba nakakahiya? Yung totoo, hindi niya talaga ginawang as in boyfriend or girlfriend. Yung ex-husband or ex-wife mo man to, or ex-boyfriend or ex-girlfriend mo man to, kung sino man tong ex mo na to, hindi niya ginawa yun na lover or partner. Parang nangyari, naging preso yung past person mo, tapos siya yung nagbabantay na gwardiya. Yan, gwardiya sibil. So, ayun, na gusto na makalaya, parang pakiramdam ng past person mo mga babes, no? Naging isang malaking city jail ang buhay niya with this past person. Yan. Kaya gusto niya nang bumalik dito sa iyo. Gusto niya maitama dito at gusto niyang ibalik mga babes, no? Ang anumang sinira niya. Okay, with the Tower right here and the Ten of Wands. Oo. Literal na gusto niya itulak dito yung mountain yan, no? With the hidwaan that we heard kanina, it's something here na talagang, alam mo yun, diba? Nagpapahirap dito sa person na to. Ikaw nga lang, itulak mo yung cabinet na punong-puno ng laman. Ang bigat. O ibuhatin mo yung balde, ang bigat, diba? Ito pa kaya, no, napasan-pasan mo rito at gusto mong itulak tong mountain is the blockage. Okay? Yan na yung natayo mo rito na wall with this person right here. Kaya alam mo, nararamdaman niya rito na ayaw mo makipag-usap sa kanya. Because that is what really happening right now. Ayaw mo talaga makipag-usap sa kanya. Kita ko dito. Okay? Because you have your reasons. Because you've created already this mountain. Hindi na yan basta bakod. Hindi na yan basta wall na create mo sa sarili mo. Parang gusto mo na talagang magtayo rito ng sarili mong empire. No? At nakaban siya sa lahat. But this person is coming in, wants to talk. Iniisip niya lang kung paano. Praying and hoping siya rito, kahit isa lang. Makinig ka, makipagkita sa kanya, wala ka namang kailangan sabihin, basta lang makinig ka. Kasi your reaction tells it all na. Your facial reaction tells it all na. Yan. So, kung sino man to, yan ang nangyayari sa kanya rito. So, chinuchu ko lang sa inyo na nagbabalak siya rito makipag-usap sa inyo, mga babes. Okay, actually, hindi ko na talaga nakita yung energy nyo rito. Kaya nga gusto niyang malaman yun. Okay? Once kasi na hindi na nakikita yung energy dito, ibig sabihin wala ka na talagang pakialam sa kanila. It's like this is you moving on sa buhay mo, moving forward with your life. Yan. So, ganun. Wala ka na pakialam in the past, mga ganyan. Kaya, hindi na natin minsan nakikita ang mga energy because hinugot na nila yung energy nila from the situation. And that is what happening sa inyo. Okay? Sa side ninyo, collective. So, thank you so much, collective. Sarang ngayon, love and life. Annyeong!